Nakakalungkot kung mababalitaan mo na merong isang political party halimbawa, palagay mo nang ikaw ay nagre-represent ng oposisyon. Mm. Bago mo sabihin na ang isang programa ng gobyerno ay dapat nang alisin o dapat nang buwagin, tingnan mo kung ano ang naitulong nito. Tingnan mo kung anong mabisa at magandang mga bagay na nagawa nito para sa iyong bansa. Ang pinag-uusapan natin diyan ay isang bansa lang eh. Mm. Iisa tayong mamamayan. Ngayon, para lamang gawin mo ito na political issue sapagkat gusto mong mag-iba ng istorya, halimbawa, Opo. gusto mong masabi na ayaw mo ang pamahalaan sapagkat kalaban mo sila sa politika, hindi isang magandang argumento na pagtalunan na alisin mo ang isang programa at Mm. hindi mo naman sinasabi kung bakit dapat mong alisin ito eh. Mhm. Ang alam ko kasi, itong NTF-ELCAC sa mahabang panahon na nakakasalamuhan natin sila diyan, ang pinaka-direksyon nito ay hindi yung military approach diyan eh. Tama po. Mhm. Ang approach nila ay makibahagi sa mga gampanin at aktibidad na ginagawa sa bawat mga pamayanan, mga LGUs ito diyan eh. Mhm. Iba-iba kasi ang approach sa pagsugpo sa ating insurhensya sa ating bansa diyan. Opo. Sa matagal na panahon at ito naman ay alam na ng ating mga kababayan, isang bukas na aklat, tayo na lamang yata ang merong insurgency problem Opo. dito sa panig ng ating mundo na kung tawagin ay Southeast Asia. Mhm. Nawala na yung mga insurhensya sa Malaysia, sa Thailand, Cambodia, Vietnam. Ito nga, mas mabagsik pa nga yung mga insurhensya dyan nung panahon na yan. Opo. Mga 1960s ito dyan. Tayo halos 50 taon na yata ang ginugol ng bansa natin. Hindi tayo makahulagpos dito sa klase ng problemang ito na kung saan napakaraming salapi ang ginagasta para lamang bakahin natin ang insurgency sa ating Mhm. bansa. Ngayon, gagawin mo bang isang dahilan dyan na dahil hindi mo sila kakulay sa politika, dahil ayaw mo yung pamamaraan na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon? Opo. Pero titingnan mo siguro, hindi ba nila nakikita kung ilan ang mga sa panig ng kalaban ng gobyerno ay pumupunta na rin sa panig ng gobyerno diyan? Mhm. Ito'y bukas na aklat na rin. Oho. Sa mga tuwid nagtatagumpay, yung ibang approach, mapuwera pa yung military approach na ginagawa ng ating military establishment. Opo. Sa aking palagay, Jen, kailangan ituloy ito. Kailangan ituloy ito sapagkat isa ito sa mabisang paraan para yung mga lumalaban sa ating pamahalaan, maganyak sila. At makikita nila mismo, ganito pala yung ibang approaches ng pamahalaan. Oho. Opo. Hindi mabuti na tanggalin ito, Jen. Ayun na nga po. Alam niyo ko nga, sa sobrang pagkainis nga po ni Senador Bato de la Rosa na siya ay tutol din na i-abolish itong NTF-ELCAC. Sa isang panayam po, sinabi niya, ganito kung i-quote ko lang, no? Nainis eh. I-abolish kung kailan naging successful yung ahensya sa paglaban sa terorismo, paglaban sa insurhensya. I-abolish nila. Puro pamumulitika na lang talaga iniisip nila na porket nasa oposisyon sila, gusto nila na maging successful hindi maging successful itong administrasyong Duterte sa paglaban sa problema ng ating bansa. Ganun na lang talaga utak nila. Napasalita sa buwisit sila, sabi ni Senador Bato de la Rosa. Nag-react yung oposisyon kong, unparliamentary niya ito. Mukhang hindi dapat gumagamit ng mga ganong terminolohiya si Senador Bato de la Rosa. Sabi ko, nakakabuisit naman eh. Bakit Yun na naman nga hindi po. mo sasabihin na bubuisit ka, di ba? Oo. Alam mo, yung expression ng pagkaasar ay kung minsan ay hindi mo naman mapipigilan diyan, lalong-lalo na kung kitang-kita mo naman na wala naman talagang batayan. Bubuwagin mo ang isang programa, samantalang nakikita mo na yung iba't ibang mga nayon, mga pamayanan ng ating bansa ay tinatanggap nila na isang Oo. mabuting paraan ito sapagkat doon sa paraan na yun nakikita nila yung intervention ng gobyerno sa Mhm. iba't ibang kaparaanan. May mga proyektong naibibigay. Kesa naman ang pupunta doon ay mga kasundaluhan. Makikita mo yung mga baril Opo. na isa sa naging
approach noon, mga siguro 1950s, 60s, and even early 70s, pero hindi gaanong naging mabisa sapagkat lalong dumami yung kalaban ng gobyerno. Opo. Nung ma-eksperimento nila na yung approach pala ay kailangan nating i-localize, nakita nila na mayroong mas mabuting kinapupuntahan ng kanilang initiative. Mhm. Kaysa naman punta ka na ng punta ng Netherlands, puro na lang usap ng usap. Oho. Pero pagbalik mo, Ganun pa rin eh. wala ka namang nadala na mabisang kasulatan na halimbawa ay nagkapirmahan, o sige, unti-unti na nating ibababa ang mga armas natin sapagkat nagkaroon ng bisa ang mga pag-uusap natin. Paulit-ulit na lang din. Naging cycle na lamang sa mahabang panahon. Ang totoo niyan tumanda na lahat yung mga kausap sa Netherlands. Lolo na silang lahat. Wala po. Mukhang hindi na halos makalakad ko. Ngayon, bakit mo ititigil ang isang programa? Sana man lang kung ipinresent nila. Tinitigil na po natin yan. Ito po yung mga katibayan. Ito po yung mga dokumentong mapagbabasihan natin na wala pong nagawang mabuti. Hindi ang tanging sinasabi nila, lamang nila dyan, kung minsan nagkakadoble. Mm. Yung pondo, sabi nila, meron ka ng Department of Defense, halimbawa, National Ayan. Defense. Opo. Bakit meron ka pang LCAC? NTFL Cup. Isa naman ang objective eh. Mm. Teka muna, kung ikaw ay papunta sa isang lugar, hindi naman land transportation lang naman ang kailangan mo eh. Pwede ka rin namang gumamit ng karagatan. Opo. Pwede ka namang gumamit ng panghimpapawid na sasakyan. Pabayaan mo ang pamahalaan kung ano yung gagamitin niya sa lalong mas makabuluhan at epektibong paraan para itong problema natin sa insurgency ay maisantabi na natin. Opo. Malutas na, no? Oo. Isipin mo naman diyan kung gaanong budget ang inilalaan mo riyan. Na kung sana'y wala na itong insurgency, ang daming matatakpan na pangangailangan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Mhm. Mhm. Sila naman ba yung nasa panig ng kalaban ng gobyerno dahil ba sa pandemic? Tumigil ba sila diyan? Oho. Meron ba silang masasabi? Halimbawa, yung mga senador na ayaw ng LCAC, o sige, ayaw ninyo, anong gagamitin natin dyan? Pwede nyo bang kausapin kayo nang pumunta sa Netherlands? Kaya nyo ba napatigilin sila? Dapat ganun eh. Oo nga ho. Meron pa silang ibang sinasabi dyan. Nakita namin kanya yung absorptive capacity. Hindi nila man nagagamit. Ang dami rin hindi naman sapat na salapi na binigay mo sa kanila pero hindi naman nagamit. Tama. Kapag yun ang dahilan ng argumento dyan, yun ang ginamit na dahilan, buwagin na natin lahat ang mga departamento ng ating bansa. Bakit ka mo din? Oho. Ang Department of Agriculture nga, sasabihin ko sa iyo, isa sa pinakamababa ang absorptive capacity. Ganun ho ba? Oho. Oo, higit sa 40% ng kanilang budget, Hindi nagagamit. hindi nagagasta. Oh. Walang isang agency sa ating pamahalaan dyan na binigyan mo halimbawa, Nung 10 piso. Opo, oo. Yan ang budget mo sa taong ito. Yun ang hiningi nila, oo. Yun ang hiningi ninyo. Oo. Gastahin ninyo, 10 piso. Mm-mm. Ang magagasta nila, 50 centimos lang dyan. 40 centimos, ganyan. Napakaliit lang pala, no? So gagamitin lang halimbawa, hindi naman ikaw nagagamit ang binibigay nating, o imbes na sabihin mong mabuti, matipid pala sila na ibabalik ulit sa... Speaking of budget ko nga, aywan ko, sa lower house ata, pinasa niyo ang pondo ng NTFL CAC, 28.1 billion. Pero sa Senado po, ginawa na lamang nila itong 4 billion. Mukhang sa puntong yun kung nagtagumpay na sila eh. Nasa sa kanila yun, Jen. Oo. Pero sana, kapag halimbawa, lumaki ang problema ng insurgency, alam na ng taong bayan kung sisisihin nila. Oho. Sapagkat napakabilis nilang magpasya at maaaring nadadala sila doon sa pamumulitika. Ang sabi nga nila, ayan, masyadong marami ang budget ninyo. Nagkakadoble-doble, merong overlapping. Sige, tingnan natin. Imbes na aralin nila, ano bang mga approaches na gagawin? O sige, ayaw ninyo dito, magpanukala tayo ng ibang approaches Oho. na doon din papunta. Ganon din ang magiging resulta sana. Madalian sana. Ang pinakikiusap kasi ng pamahalaan magsama-sama tayo sa madaling ikasusugpo ng insurgency sapagkat hindi mabuti sa isang bansa ang walang katahimikan, hindi nagkakaisa, nagkakabaha-bahagi. Paano papuntang direksyon ng isang bansa? Gusto mo umunlad ang isang bansa, pero hindi payapa.
Sinong investor ang pupunta rito kapag ka nag-invest siya sa kanayunan, masisira yung kanyang cell site. Oho. Sino ang Susunugin yung pupunta truck. rito, yung kanyang mga makinarya pasasabugin. Hindi mo ma-attract, hindi mo iinganyo ang marami nating mga kaibigang bansa at mga Opo. mamamayan sa ibang bansa. Maglagak ng pamumuhunan sa bansang ito dahil yung kapayapaan hindi stable. Oho. Oho. Yun ang pinipilit na i-address ng pamahalaan sa mga paraan na mabisa at nakikita nila na nakapagtatagumpay. Yung kaposisyon naman, ang dahil lamang sa gusto niyang kalabanin Mm-mm. ang pamahalaan, siguro kalabanin mo doon sa punto na nagko-construct ka. Yung ibig sabihin, constructive ang criticism mo. Opo. Kaya ka nag-criticize sapagkat may mas mabuti kang nalalaman Mhm. na paraan para lalong magtagumpay ang ating bayan. Hindi. Yung matagumpay, yun ang kanyang pipilitin na i-criticize. Di ba? Mhm. Isang mabungang puno, sabi nga nila. Yan ang babatuhin sapagkat napakaraming bunga. Tinidiscuss natin ng LCAC, Jen. Oho. Ito Totoo. isang localized approach ng pamahalaan para sa ganun makausap nila yung lumalaban sa pamahalaan. Mhm. At least, makausap. Ano ba yung prinsipyong itinataguyod mo? Di ba? Opo. Ito yung gagawin natin sa lugar mo. Pupwede kayong makialam dito, pupwedeng katulungin namin kayo. Malalaman ngayon ng tao on a localized setting, Mm-mm. ganito naman pala ang panukala ng pamahalaan. So, the government is managing its problems on a localized setting. Opo. Ito yung punto ng NTF LCAC din. Oho. Kapag inalisan mo ng ngipin yan, ang sinasabi mo lang, hindi, palakasin natin ang insurgency Palakasin sa ang ating kalaban. bansa. Oho. Anong klaseng mga senador yung nagsasabi na yan din? Anong isa sa sukatan na nagtatagumpay yung NTF LCAC? Opo. Ayaw ba nilang bilangin ilan yung mga sumusuko sa panig ng pamahalaan na nanggagaling Napakarami na. Mm-mm. dun sa kampo ng insurgency? Mm-mm. Makikita mo iba't ibang lugar, bumababa sa mga bundok at nagiging bahagi na ng lipunan na ginagalawan ng kani-kanilang lugar. Mm-mm. Napansin ko nga, mismong pagdinig dyan sa chamber na yan, ang daming lumitaw na mga kasapi dati ng simulain na yan. Ang nagsabi na kami po ay naging bahagi ng ganito at ganyan. Oo. Alam pa nila, kilala nila kung sino-sino yung kanilang kapanalig Oo. na nandun ngayon sa mababang kapulungan. Nako. Pero oo. ang tanong mo, ito maliwanag na dapat tinanong sa kanila. Oo. Nagkaroon po kayo ng pagdinig at natinig po ninyo yung napakaraming mga kababayan natin na humiwalay na sa simulain na yan, humiwalay na sa grupo na yan, Oo. at ayaw na nila. Mm-mm. At nagbigay pa nga sila ng napakaraming testimony at yung mga iba ay mga kasulatan na kanilang Opo. pinirmahan nakasama yung mga ibang kasama namin sa mababang kapulungan. Dinuro isa-isa eh. Itinurong isa-isa kung Kung ano yung ano-anong papel. participation at meron silang dokumento. Ayun, oh. Hindi basta kwento dyan Mm-mm. Magkakakilala sila Mhm. sabi, hanggang kaharapan, hindi ba tayo nagkita sa ganitong lugar? Hindi ba nandun ka nung ganitong panahon? Pati aliases eh. Oo. Bakit ito, ganyan-ganyan? Hindi mo na ba ako kilala? Oo. Ngayon ang tanong mo doon sa mga senador na yon, Oo. meron ba kayong ginawa? Yun. Na-establish ninyo Oho. Nagdinig kayo nakakuha kayo ng mga dokumento. At yung mga dokumento na yun, hindi kwento. Narinig nyo mismo. Meron ba kayong ginawa para usigin Naku. yung mga itinuro at in-identify? Mhm. Yan ang sagutin nila dyan. Saganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino.